Wow! Ang dami ng pagkain kina VNC. At may special guest si VNC. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana'y hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob maraming salamat po, grabe ang daming pagkain kina VNC. Anong meron kaya ngayon sa kanila at may special na bisita pa si VNC? Pero bago yun ay pag-usapan muna natin ito mga kalingap. Ang misteryosong bisita ni VNC. Isang tahimik na hapon sa bahay ni na VNC nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Hindi ito inaasahan, walang paanyaya, walang abiso, at lalong walang nakaplanong pagbisita. Lumikha ito ng kuryosidad sa buong pamilya, lalo na kay VNC na agad na tinanong kung sino ang dumating. Ngunit laking gulat niya nang malamang hindi pala siya ang pakay ng panauhin. Ang misteryosong bisita ay isang lalaki, marahil nasa edad 30, may bitbit na munting kahon at isang seryosong ekspresyon sa mukha. Hindi ito ang tipikal na panauhin na masigla o masayahin. Tahimik lang itong pumasok, ni hindi man lang tumingin kay VNC. Lalong tumaas ang tensyon at umusisa sa kanyang isipan, sino siya, at bakit siya narito. Unti-unting lumitaw ang dahilan. Sa araw na iyon pala ay kaarawan ng kanyang kapatid na matagal nang hindi naaalala ng karamihan sa pamilya. Isa itong simpleng handaan, tahimik at hindi ipinag-ingay. Ngunit sa loob ng maliit na okasyong iyon, ang bisita ay naroon hindi para kay VNC, kundi upang gunitain ang kanilang pagkakaibigan, upang magbigay galang at mag-alay ng alaala sa isang mahalagang tao sa kanyang buhay. Dito naliwanagan si VNC, na ang ilang bisita, gaano man sila kakakaiba o hindi inaasahan, ay may dalang kahulugan at kwentong mas malalim pa sa inaakala. Sa pagtatapos ng araw, hindi lamang isang okasyon ang kanilang ipinagdiwang kundi isang yugto ng kasaysayan ng kanilang pamilya na muling nabuhay, salamat sa isang misteryosong bisita. Sa mata ng maraming taga-suporta, sina Edo at VNC ay tila 2 taong konektado lamang sa mga pampublikong tagpo, mga video sa social media, mga palitan ng mensahe sa comment section, at mga biro sa harap ng kamera. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, may mas malalim pa palang ugnayan ang dalawang ito, isang bagay na hindi ipinapakita sa mga mata ng publiko. Tahimik, madalas gabi, at tila walang nakakapansin, ganyan bumisita si Edo kina VNC. Hindi ito para sa content, hindi ito para sa likes o shares. Ito ay personal. Ito ay totoo. Sa bawat pagdalaw, dala niya ang katahimikan ng gabi, ang katahimikan ng isang pagkakaibigang unti-unting humuhugis sa isang bagay na mas makabuluhan. Hindi nila kailangang ipagsigawan sa buong mundo ang kanilang koneksyon. Sapagkat sa bawat ngiti ni VNC kapag si Edo ay dumadalaw, at sa bawat pag-upo nila sa balkoni, tahimik na nagkukwentuhan, nariyan ang tunay na halaga ng kanilang samahan. Wala sa mga mata ng tagapanood, kundi sa mga sandaling hindi nakukunan ng kamera. Sa gitna ng mundong puno ng pagmamasid, pinili ni na Edo at VNC ang tahimik na espasyo para sa kanilang ugnayan, isang lihim na hindi kailangang ipaliwanag, kundi damaing totoo. Sapagkat hindi lahat ng mahalaga ay kailangang ipaalam sa madla. Minsan, ang pinakamagagandang bahagi ng buhay ay yaong itinatago sa katahimikan. At sa kabilang dako naman Kalingap Rob may nilinaw tungkol kay VNC, at yan ang ating makikita sa video. Sabi ni Sir Leo D, no? Kasi yun nga, nakaraan talagang medyo talaga ako, na-offend ako dun sa kinoment niya sa live ni Dr. Lab. Yun talaga naramdaman ko, kaya yun yung nasabi ko, no? Siyempre, tayo, sabi ko nga, kung stress sila kay Biancy, mas stress ako kasi mas marami akong hawak po na beneficiaries. So sana yun lang naman pag-intindi ba, no? Pag-intindi lang. Wala namang sa akin. Pasensya na rin po kung may nasabi akong gano'n, hindi ko naman po talaga inaano yun. Na lang din talaga ng damdamin. So, pare-pare
pare-pares lang naman po yung layunin natin na makatulong, di ba? Ang pagkakaiba lang, ako kasi marami akong tinutulungan and binabalansi ko po. Di ko kayang lahat i-boast kay Biancy. Sa ngayon kasi si Biancy is okay pa naman po, no? So yung attention ko is gusto ko naman ibigay sa iba. Pero andyan pa rin naman yung ano natin kay Biancy. Kagaya ko ngayon, mag-vlog na naman tayo bukas kay Biancy. Diba? And syempre, ano lang naman, communication lang talaga ang importante. No? Wala lang talaga sa akin nabanggit about dyan. O alam ko na may itatayo, pero yun nga, di ko alam na kung anong maging itsura, kung hanggang saan ba yan. Di ko rin nakausap about kasi pag na-vlog kasi kami kina Biancy, ano lang din talaga eh. Mabilisan lang. So kapag gusto nyo talagang kausapin, talagang dapat gaya mo, si Dr. Love po yung ano nyo, spokesperson. So dapat talagang kausapin ako personal. Kasi pag andun ako, hindi naman ako magtatanong sa'yo na about. So dapat talagang ano sa akin na paalala, palaging ganyan kasi minsan talaga may mga bagay na nalilimutan ko. Pero nakalista naman na po sa akin. Pero sa sponsors, andyan lang po yun. Hindi ko po yung nakakalimutan.